Ito Alan, sa nalalapit na payday at next week nga ay bonus week na. Kanya-kanya pong paraan na naman kung paano po ibabudget ang kanila po nga salapi o sweldo. Lalo na po ngayong madami po tayong bibilhin para sa nalalapit na Noche Buena at maging sa Medianoche. Kaya ngayong umaga, para pag-usapan po ang tungkol sa presyo ng bilihin ngayong huling buwan ng taon, makakapanayan po natin via phone patch si Sir Steven Cua, ang Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Sir, magandang umaga po. Rise and shine, sir. Yes, magandang umaga, Alan and Diane. Yes. Okay, Sir Steven, thank you for joining us today. Malaki po ang naging epekto po ng pandemya sa kabuhayan po ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga negosyante. Pero may humirit po ba na mga kumpanya at mga negosyante na kahit konti ay magtaas sila ng presyo ng kanilang mga produkto? Meron mga nag-abiso sa DTI, although yun na nga. Tinayagan naman DTI yung ilan, no? Ilan. Yung iba naman, konti lang naman, adjustment lang naman, 1 to 2% increases, no? Kasi nga, natural, tinamaan naman lahat ng kumpanya, no? Nasaran din sila, no? Nung lockdown at, they have to recover, no? Yung mga losses rin nila, no? Dahil siyempre, sinweldohan nila yung mga tauhan nila. At yun, malapit ng 13-month pay, so kailangan din mag-abol lahat ng kumpanya, no? Para mabayaran lahat ng mga kailangan bayaran. Sir Cua, nabanggit po ng DTI kamakailan lamang na mayroong Suggested Retail Price o SRP. Tuloy-tuloy po ba yung implementasyon nito? Well, yes, they are hoping that the price freeze will be for the whole, till end of the year, no? Now, there are some supermarkets na medyo on point na is mababa yung mga ibang margins na binigay. So, meron mga supermarkets na iba na nag-pull out, no? Plano mag-pull out ng mga items na hindi swak sa kanilang desired margins, no? Desired returns, no? I guess, pag-usapan na lang ng DTI with these supermarkets, whether kung hindi nila kayang sundan yung sa SRP, suggested lang naman, no? Is to explain kung magkano yung kanilang puhunan at pati nila ma-comply, no, yung mga nasa listahan ng SRP. Pero I guess most supermarkets will comply with the list of the SRP. Ano po kaya yung dahilan, Sir Steven, ng ating pong mga supermarket owners kung bakit hirap po silang makasunod po doon sa suggested retail price ng tinakda ng DTI, sir? Tama. Kasi ang listahan ng DTI ay galing sa mga manufacturers. Some manufacturers sort of taken advantage of that list, no? At piniresyon nila kanilang SRP na napakaliit lang ng margins na binigay sa supermarket. Yung iba meron 3%. So at 3%, how do you cover your cost, no? Tandaan nyo, meron pang discount ang senior citizen tsaka ang PWD, di ba? Although hindi naman lahat senior citizen at PWD. But the point is, at 3%, you cannot cover your costs. You have to pay the right salaries, taxes, kuryente. So, you cannot recover at that price. Kaya yun na nga, nagre-reklamo yung mga supermarkets na masyadong mababa yung margins na binigay para doon sa listahan. Kasi dati, kinukonsulta kami ng DTI ng association namin, Pag-asa, no? Pero since Yolanda, no, hindi na kami kinonsult ng DTI. So, may ongoing consultation, negotiation po ba ang inyong organization with Department of Trade and Industry? Kaugnay po nito, sir? Wala. Kasi nailabas na yung listahan, na-printan at saka So kapag ganyan, decision na lang ng supermarket whether to carry those items kapag hindi sila happy or take them off the shelves or to explain na lang kung bakit mas mataas ng kaunti. I'm sure kung nagtaas hindi mang piso kung nagtaas naman, you're talking about 10 centavos, 15 centavos, ganun lang maliit lang, di napakalaking difference, no, sa presyo. Yung mga Noche Buena items kaya, Sir Steven? Yun nga tinutukoy. Kasi yun ang lumabas sa listahan Noche Buena items yun. Okay, thank you for your time today, Sir Steven Cua, ang Pangulo po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Maraming salamat po. Maraming salamat Merry sa inyo. Christmas.